Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. At papurihan magpakailanman. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinag-aaralan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Atin pong iyuko ang ating ulo at mataimtim tayong manalangin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inluluhog po namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi na iba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo, kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya ay parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem
ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito, na naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus. Upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil, at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama at ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil yan, ang puso mo'y para na ring tinarakan
ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siyang nasa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hindi ko po alam kung kayo po ay nakarinig na ng kasabihan na ito. No? Pag may nag-aaway, ang sabihin nila, magsauli na tayo ng kandila. Magsauli ng kandila. At pag nag-aaway na po yung dalawang tao, hindi ko po alam kung inyong ibig na unawaan, saan ang galing po iyon? No? Bakit pag may kaaway ka, ang iyong sabihin sa kanya, magsaulian ng kandila? No? Alam po ninyo, ang sabi daw, yun pong expression na ito ay nanggaling po doon sa atin pong ginagawa pagbinyag. Pagbinyag, mga kaibigang malapit doon sa lalaki o babae, sa mga magulang po ng bata, yun po mga kaibigan na yun na malapit sa kanya ang kinukuhang mga ninong at ninang. Pero minsan, pag nagkaaway po yung magkaibigan na naging ninong at ninang po, yan po yung sinasabi, magsauli ng kandila. Kasi po, pag sinabing may kandila kang hawak dahil ikaw po ay ninong, noon pong anak ng iyong kaibigan, ibig sabihin yan, ikalawang magulang ka na, ikalawang tatay, ikalawang nanay ka na. Kaya po meron pong ganung kasabihan na pag nag-away, ayoko nang may kinalaman sa iyo, ayawan na, hindi na kita friend, hindi na tayo magkaibigan. Yun po ang ibig sabihin ng magsaulian ng kandila. No? At ngayon pong araw na ito, maganda, sana walang magsaulian ng kandila. Pero bagkus maunawaan, bakit pag February 2, meron po tayong ganitong pagdiriwang. Yun pong Candelaria. Dati po ang tawag po dito ay the Feast of the Purification of Mary. Natin pong narinig sa Ebanghelyo na isa po sa mga kautusan, no? Ilang ulit na nasabi po yung kautusan. Ito pong si Maria at si Jose at ang buong pamilya, sila po ay sumunod sa kautusan na after 40 days, mahaba yung pattern, baka matandang-matanda nun si Maria, no? After 40 days, na ipanganak po yung bata, yung nanay, kailangan pumunta po ng templo para siya po ay malinis o yung purification. Kasi sa mga Hudyo po noon, every time ang tao'y maglabas ng dugo sa kanyang katawan, ang dugo ay sagrado po yan. Yan po ay elemento ng buhay. Pag merong natapo na dugo, ikaw ay hindi malinis. You are not pure. Siyempre, we all know, pag ang babae po ay nanganganak, may dugo pong lalabas dyan. Kaya po ang sabi, nako, hindi pure yung babae. Kaya ang ginagawa po niyan, 40 days, pag medyo malakas na yung babae, nakabawi na siya ng lakas, pupunta ng templo at part ng rite of purification, siya po ay mag-aalay. Yung bato-bato pong ito, para po siya po ay malinis. At ganoon din po yung bata, ang sabi sa kautusan, madala sa templo. The firstborn, yung panganay po, sa Diyos daw po yan. Kaya po kailangang dalhin doon sa templo. Sa madaling sabi, ito pong ating pagbasa na narinig po ngayon, ito po ay tungkol sa yung pamilya ni Jesus na sumunod sa mga kautusan. Kaya nga po, we are very much sure
ang ating Panginoon ay merong namana. Yung mga magulang niya ay masunurin sa utos ng Diyos. Imagine, sila po ay naglakbay ng malayo mula Nazareth, papunta ng Jerusalem, para po ialay po, dalhin po yung bata at tumupad po sa kautusan. Kahit na malayo, kahit na mahirap, tutupad sa kautusan. Kaya nga po ang ating Panginoong Jesucristo, nakakalungkot mang sabihin, yung mga tao noon, yung mga Pariseo, yung mga eskriba, mga nakaaway ni Jesus, sabihin, ikaw, ang lahat ng kautusan, hindi ka sumusunod. Ikaw, you break the law. Yun po yung kanilang paratang kay Jesus. Hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Yun po ay kabaliktaran. Ang totoo po niya, nang sabi ni Jesus, ako'y naparito hindi para basagin o yung mga batas ay palitan. Hindi, upang tuparin ang utos ng Diyos. Kaya nga po, we are very much sure, ang ating Panginoon po, dahil sa halimbawa at turo ng mga magulang niya, ito pong si Maria at Jose, siya po ay naging masunurin sa batas. Kung ang Panginoong Jesucristo po, kaya may kandila po tayo, ang sabi sa Ebanghelyo, no? Siya po ang liwanag ng Israel at ang bayan, ang lahat ng bayan. The light to reveal to the nations. Ang sabi sa Ebanghelyo, liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Yun po ay si Jesus, ang sabi ni Propeta Simeon. Pero magandang ating maunawaan at maalaala, ang unang liwanag bago si Jesus, yung mga magulang niya. Ang unang liwanag, yung lahat po ng pagsunod ni Jesus sa batas, ito po ay unang-unang kanyang namana sa mga magulang niya. Tandaan po natin, totoo, si Jesus ay totoong Diyos, pero po siya ay totoong tao. May mga nag-alaga, nagpalaki, nagturo sa Kanya. Kung paano yung mga magulang ni Jesus masunurin sa batas, si Jesus din po bilang isang batang masunurin at naturuan ng mga magulang, naging pong masunurin sa batas. Si Jesus, ang liwanag ng mundo. Pero bago si Jesus, yung mga magulang niya muna ang naging kanyang liwanag. Alam po ninyo, madalas, yan po yung reklamo kay Father sa mga teacher. No? Father, grabe yung mga bata ngayon. Ibang-iba yung ugali, Father. Bastos, wala man lang takot, ayaw nang sumunod. Naku, Father, ibang-iba yung mga bata ngayon. Kaya yan po yung like kong ang aking pong palaging sagot sa mga magulang na ang reklamo, ibang-iba yung mga bata ngayon. Sabihin ko, totoo yan, sister. Totoo yan. Ibang-iba ang mga bata ngayon kasi ibang-ibang mga magulang ngayon. Wala pong bata ang nangarap na paglaki ko, magiging akong ang pinakamagaling magsinungaling. Walang batang ganoon po ang pangarap. Paglaki ko ako ang pinakamagaling manuntok. O paglaki ko ako ang pinakamagaling magnakaw na walang makagaya sa akin. Wala pong bata na ganoon po ang pangarap. Ang pangarap ng mga bata, paglaki ko, gagayahin ko si Papa. Gagayahin ko si Mama, si Lola, si Ninong, gagayahin ko yung mga matanda sa aking paligid. Kaya nga madalas, no, yung bata, ang pangarap niya, hindi po kung ano yung kailangan ng mundo. Ang mundo ngayon, kulang ng teacher. O ang mundo, kulang ng scientist o astronaut. Hindi po. Ang bata, kung ano yung nakikita niya, yung tatay niya ay, yung nanay niya gumagawa ng lesson plan. No? Yung tatay niya ay naglilinis ng baril kasi pulis. No? Yung bata, ang kanyang pangarap, kung ano yung nakikita sa mga magulang. Kaya nga, di ba madalas, ako po ay anak ng teacher. Bago nagpari, nag-teacher din po ako. Yung mga doktor, may mga anak na nagdo-doktor din. Yung mga dentista, may mga anak na dentista din. Kasi nga po, ang pangarap ng mga bata, habang lumalaki, magaya si Papa, magaya si Mama, magaya si Lolo o si Lola, si Ninong, si Ninang, si Tito o si Tita, yung lahat ng nakikita niyang mga matanda, yun po yung gusto niyang maging. Ibig sabihin po, sila po yung nagiging liwanag ng mga batang ito. Ang bata, ang pangarap,
magaya ang mga magulang. Ang tanong po ay ito, ano ba ang mga magulang? Ano ba ang tatay, ang nanay? Ano ba ang lolo o lola? Yung bata, ang galing magsinungaling. Kaino kaya nakuha? Yung bata, ang lutong magmura. Kaino kaya nakuha? Yung bata pa lang, tsismoso na. Kanino kaya nakuha? Mga minamahal na kapatid, ang ating Panginoon ay siyang naging liwanag natin. Pero kaya nga ang ating mahal na Birhen at din pong binibigyan ng kaukulan po na pasalamat kasi po siya ang nagpalaki sa ating mahal na Panginoon. Opo, hindi po siya Diyos, no? Pero siya po yung nanay ni Jesus. At maimpluwensya po ang ating mahal na ina. Kahit pa nga po ngayon. Kaya nga po, di ba, we always pray the rosary. And we always ask yung kanyang panalangin para sa atin, yung kanyang intercession para sa atin. Kasi maimpluwensya po yung nanay sa kanyang anak. At yung lahat po at maray mga gandang bagay na mayroon si Jesus, impluwensya ng kanyang nanay at ni San Jose. Mga minamahal na kapatid, tayo po ngayon ay mayroong reklamo sa ating mga leader sa paligid. May reklamo po tayo ngayon sa leader ng buong mundo. Maaaring may reklamo tayo ngayon sa mga tao sa ating paligid. Pero tandaan po natin, yung mga taong ito, naging bata. Tandaan po natin, yung mga taong ito, may nakitang masamang halimbawa. Kung ating hangad, baguhin ang mundo, sana magbago na ang mundo. Totoo, manalangin tayo. Pero kasabay ng bawat panalangin, ang mabuting halimbawa. May mga apo po kayo, may mga anak po kayo, may mga pamangkin po kayo, may mga batang kapatid po kayo, nakatingin po sa atin. Ano pong halimbawa ang nakikita nila? Wala pong batang nangarap maging masamang tao. Ang pangarap lang nila, magaya ang mga matanda sa kanilang paligid. Sana po, ang makita at ang magaya po nila, ang mabuting asal, ang pananampalataya, ang pagtulong sa kapwa. Ngayon pong araw na ito, ating panalangin po ang mundo. Magulo po ang mundo ngayon. Marami pong, bukod sa mga korupsyon, marami pong digmaan, marami pong mga krimeng nangyayari. At ang ating pangarap sana, magbago na ang mundo. Simulan po natin sa ating pamilya. Tandaan po natin, anuman po ang ating ituro sa ating mga anak, yan po ang ating kontribusyon sa mundo. Kung ano po ang mabit-bit na mga bata sa kailang bahay, paglabas ng bahay, yun po yung kailang ibibigay sa mundo. Sana po, sa loob ng bawat tahanan, makapulot ng mga gandang halimbawa ang mga batang ito. At sila rin po ay makapagdala ng mabuting bagay sa mundo. Nais kong bigyang diin at ulitin. Ang ating pagpapalaki sa ating mga anak at apo, yan po ang ating kontribusyon sa mundo. Kung mabuti po ang ating pagpapalaki at panahon sa ating mga anak, we are helping the world. Pero kung ating po mga anak ay napabayaan, we are adding problem to the world. Nawa po, kung paano si Jesus ay ang liwanag ng mundo. Sa po ang sabi sa Ebanghelyo, ang bawat magulang, ang bawat tao, ang bawat nakatanda ay magipong liwanag sa mga kabataan. Nawa po, tayong lahat ay makapaghatid ng mabuting balita sa kanila nang sa kailang paglaki, sila rin maghatid ng mabuting balita sa iba. Amen.
Tatayo ngayon tayong lahat upang ating sama-samang itaas sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Nagningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa at kaluwalhatian ng kanyang bayan. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Ang ating pong dalangin, Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang simbahan sa buong mundo, naway ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga may kapangyarihan, naway maglingkod sa lipunan ng may pag-aalay ng sarili. Magkaroon ng tapang na magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Tayo naway mabigyan ng sigla ng pagiging masunuri ng Birheng Maria at ni San Jose sa laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng kanilang mga sariling halimbawa, naway mahikayat ng mga ama at ina ang kanilang mga anak sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway humayo sa kapayapaan ng Diyos at magdiwang ng walang katapusan sa piling ni Maria at ng lahat ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, nasa kadiliman kami kung wala ka. Magningning nawa sa amin ang iyong liwanag upang sa aming sariling paraan kami maging mga salami ng iyong liwanag. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat at mamamahal sa'yo. Sa kalangitan, sa iyong magandahang loob na ipangin alay sa iyo, Ama, para ang maging tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasapat nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahaing ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mo pong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay may handog ang tupang maamo at walang bahid dungis. Si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, naway walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 sana, o sana, sa kaitaasan. Hinihiling ko lang po bilang ating pagtanggap sa presensya ng ating Panginoon sa mga hindi makaluhod, sapat na po na inyo pong ilagay ang inyong kanang kamay sa inyong dibdib, tanda po sa pagkakilala na si Jesus ay ating kasama sa Eukaristiyang ito. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap nyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong alahanin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay, gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria,
ina ng Diyos at amin ding ina, kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Si Jesus, ang liwanag ng mundo, ang nagturo sa atin ng panalangin para po sa ating Ama sa Langit. Kung kaya buong ating loob at nananalig na ang Ama'y may kinig, sama-sama tayong tumawag sa Ama sa panalangin mismo si Jesus, ang nagturo sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin, Panginoon, na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala pong aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat ngayon, inyo rin pong sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming napakarami at maibigat ng mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace po. Peace po sa inyo, mga kapanalig. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, ang liwanag ng mundo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng paikinabang, naway mapa sa aming lubusan ng iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam, na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo pong aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po tayo magwakas ng ating pong misa, isa lang pong paalaala, no? Sa February 3 po, ito po'y bukas, ay pagunita po kay San Blas, ang patron ng malubhang karamdaman sa Lamunan. Magkakaroon po ng pagbabasbas ng lalamunan bukas pagtapos po ng misa. At hindi po, I'm sure, sa mga iba't ibang simbahan. February 4, 12 noon, ay ang pagbisita po ng relic ni San Ezekiel Moreno, patron po ng mga may karamdaman na cancer, bilang pagdiriwang po ng National Cancer Awareness sa Radio Veritas Chapel. Sa mga nakikinig po diyan, nanonood po, maaari niyo pong dalawin po ang relic na ito, dito po sa kapilya po ng Veritas. At para po sa inyong mga pamisa at mass intentions, maaari kayong tumawag lamang sa Religious Department, 8925-7931, Local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589. At inyo pong hanapin si Miss
Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Bago po ang final blessing, kayo na po na-announce si Father Joey Falier. Wala. Si Father Roy, ayoko na, mag-walk out na ako. No? Salamat sa Diyos, di nyo ko iniwan. No? Pero po, alam po ninyo, ito po ay mayroon po akong secret na sabihin sa inyo. Totoo po, may mga pari pong mayroong gift of healing. Pero alam po ba ninyo, ang lahat po ng pari after po ng misa ay maaari magbasbas sa inyo. Katunayan po, yung mga kamay po ng pari na humawak sa katawan ni Kristo ang ipatong po sa inyo. Hindi ba mayroon tayong tawag na yung mga relic, may relic po tayo, yung mga relic, pinupunasan po ninyo yan kasi ito'y malapit sa taong banal. Yung kamay po ng pari ang humawak po sa katawan ni Kristo. Mamaya po, pagtapos ng misa, kayo po mga nasa kapilya, i-bless ko po kayo after po ng prayer of healing. At kayo din po, no? Every time meron po kayong misa, huwag po kayong makalimot na pwede kayo magmano po sa pari, no? Magmano po kayo sa pari, sapagkat yung kamay pong yun, yung pong kamay, hindi po dahil sa napakabait ng pari, hindi po dahil po ginamit ng Diyos yung kamay ng pari na isang tao para po hawakan ng kanyang katawan na pwede pong ipanalangin po kayo, ipatong sa inyong kamay at hilingin ng kagalingan at biyaya. Amen po ba? Amen. Kaya po ngayon, bago tayo magwakas, I'm going to pray muna po yung prayer of healing para po sa inyong lahat, sa mga nakaantabay ngayon sa Radio Veritas, sa lahat po ng mga tao pong nanonood po ngayon. Hihilingin ko po inyo pong ilahad po ang inyong mga palad at iyuko po ang inyong ulo habang nadalangin ko po ang panalangin ng kagalingan para po sa mga may karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, alam po namin na sa iyong harapan, walang karamdaman ng hindi mapagaling. Alam mo ang lahat ng bagay at sa iyong kapangyarihan wala kayong hindi na mapangyayari. May paanalig sa iyong inyo, Panginoon, humihingi ng iyong biyaya ng pagpapagaling para sa aming katawan, isip, pakiramdam, at lalo na sa aming kaluluwa. Hipuin niyo po kaming lahat ngayon dito ng iyong kapangyarihan. Alam po namin kung ano pong, alam niyo po kung anong kagagalingan ng aming pagkatao. Bigyan mo po ng paghilom ang mga bahagi ng aming katawan. Tunawin nawa ng init ng iyong pagmamahal sa amin ang anumang karamdaman na nasa amin ngayon. Bigyan mo po ng bagong kalusugan ang anumang bahagi na pinanghihinaan. Tanggalin mo po sa aming mga puso ang anumang galit, sama ng loob, takot, mga at tumahad lang sa aming ganap na pagtanggap sa iyo. Bigyan mo po kami ng biyaya ng pag-asa at pananampalataya upang maging makayanan namin at malampasan ang anumang pagsubok na dumarating sa aming buhay. At nawa, makita namin ito bilang pakikiisa sa iyong pagpapakasakit sa aming mga pagsuway. Punuin mo po kami ng iyong pag-ibig, kapayapaan at kaligayahan, kabutihan at kagandahang loob. At nawa, Panginoon, sa mga sandaling ito na kami nakakaranas ng mga pagdurusa at pagsubok, ipakita mo po sa amin na kami ay lalong nagiging matapat, malapit sa iyo. Iyong mga tapat na alagad na saksi ng iyong kapangyarihan at kadakilaan para sa lahat. Patuloy nawa kaming makapagbigay sa iyo ng luwalhati at papuri sa lahat ng aming gagawin. Ang lahat ng ito ay aming hinihingi sa matamis at makapangyarihan
ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat at ingatan na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon po, maaari kayong pumila sa harapan. Pangahagi po kayong lapatan po ng kamay po ng pari. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro